Yung lahat, ito po ang inyong favorite American colony trader reporting live from Beijing, si Sas Rogando Sasot. Magandang hapon po sa inyo. Mainit na mainit ang ating pag-uusapan ngayon. Ayan, Diyos mio. Eto na, nakakaloka. Diba? Nakakaloka. Nakakaloka ang mga nangyayari. Okay. Nakakaloka talaga. Kasi sinasalaula ng mag-asawang Martin Romualdez at Yeda Marie Romualdez ang mga Pilipino. Okay? Pag-uusapan natin yan, pero bago ang lahat, gusto ko munang batiin ang mga kaka-tune in pa lang. Ay, mga kaka-tune in pa lang. Hello, Nay. Ayan. I-share nyo ito para malaman ito ng mga taong bayan ang totoong proseso sa gobyerno nang hindi po kayo naloloko ng mga politiko na ginagamit kayo para pagmukhain na sila ay may ginagawa. Hello kay Jean na nasa Hong Kong. Hello kay Evelyn na nasa Sydney. Kamusta kayo? Ito ay para malaman nyo rin kung ano ba ang proseso talaga sa gobyerno. So, ayan. Kailangan nyo po itong maintindihan para hindi po kayo naloloko. Okay? At nagagago ng mga politiko. Dahil tinatarantado po ng Tingog Party List at ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa, mga Pilipino. Okay? At hindi po natin ito hakayaan dahil dapat doon lamang tayo sa tama. Hindi po ba? Hello sa mga nasa Canada. So, pakishare lang po. Kung gusto nyo pong malaman ang totoong proseso ng ating Malasakit Center. Okay, para malaman nyo po ang tunay na proseso ng Malasakit Center. Okay? Para hindi po kayo naloloko ng mga politiko at nagagamit para sa kanilang katarantaduhan at kaepalan at kakupalan at putang inang katigasan ng pagbumuka. Yun lang po, no? I-share nyo po ito ng hindi po kayo nagagago kasi kakaibang panggagago itong ginagawa nila, no? Niloloko nila ang taong bayan. So, kung gusto nyo pong malaman ang tamang procedure sa Malasakit Center, pakishare nyo po ito at kung sino po ang gustong makaalam para hindi po sila ginagawang kinakasangkapan ng mga politikong katulad ni Martin Romualdez at ng Tingog Party List na pinapangunahan ng kanyang asawa na si Yeda Marie. Dahil isa itong kasalaulaan at panloloko sa taong bayan. Alam niyo naman po ang isyong ito ay pumutok dahil nga itong babasahin natin, no? Parang naka-deactivate na ata yung page ng Tingog Party List, pero buti na lang may nag-screenshot ng kanilang excuses tungkol doon sa kumakalat nga na meron silang papakita ko sa iyo. Papakita ko. Okay, papakita ko. So, may ganyan kumakalat, 'di ba? Nakikita niyo yung kumakalat na ganyan. Na ang ano niyan is referral barcode. Okay, referral daw ito sa ospital. Referral. Ang referral ay eto, yung pagmukha ng mag-asawa, yung nakabalandra dun sa voucher, may Tingog Party List pa nakalagay. Isa po itong katarantaduhan. At ipapaliwanag ko lang po ito. Hintayin lang po natin ang mga naghihintay po ng ating live. Ipapaliwanag ko po kung bakit po ito ay isang katarantaduhan at isang malaking kasalaulaan. Ngayon, kung meron kayong mga kamag-anak na
sa tingin nila ay dapat nilang lumapit muna sa Tingog Party List para maka-avail ng mga serbisyo ng Malasakit Center. Ipakalat nyo po ito para malaman po nila ang katotohanan at para makita po nila kung paano po sila ginagago ni Martin Romualdez at ang Tingog Party List na pinangungunahan ng kanyang asawa ni si Iada Marie. Doon lamang po tayo sa katotohanan. Tigilan po natin itong sa panluloko at pangungupal at pangsasalaula ng ating serbisyong binibigay ng gobyerno. Okay. Di ba pinakita ko sa inyo yung voucher? Okay, kumakalat na kasi yan, no? Kumakalat yung voucher na yon at yung page ng Tingog Party List Cotabato ay ipinaliwanag niya ito. Okay? So, ang sabi niya dito, ito ang paliwanag ng Tingog Party List. Naka-deactivate na ata to, no? Kasi naloka ang mga taong bayan. So, ito yung kanilang reasoning. Okay? Sabi niya, FYI, ito po ay guaranteed letter na binibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong medikal gaya ng hospital bill, medicines, laboratories, diagnostic procedures at para sa mga dialysis patients. Libre po itong binibigay sa Tingog Center ang GL. Ano ba yung GL? Guaranteed letter na ito ay isa sa requirements ng Malasakit Center. So sabi nila, ang guaranteed letter daw na ito ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. So yun ang sinabi ng page ng Tingog Party List Cotabato sa pagtatanggol ng voucher na kumakalat na yan na may pagmumuka ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa at may nakalagay pang Tingog Party List. Naintindihan niyo yung sinasabi? Okay? Ang sinasabi nila, requirement daw yan. Okay? Isa raw ito sa requirement ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Sa hindi nyo po, sa mga hindi po nakakaalam, ang Malasakit Center po ito ay nagsimula, ang patakaran ito ay nagsimula sa Davao City. Okay? Ang nangyayari dito sa Davao City, this is a one-stop shop. Okay? One-stop shop, ibig sabihin lahat ng benepisyo na pwedeng makuha mo, okay? Nandyan na sila lahat. Okay? Para kung hindi ka po pwede sa PCSO, nandyan ang DSWD. Kung hindi pwede sa DSWD, meron pang iba. So, nandyan lahat. Nandyan sila lahat. Okay? Or pwedeng sila sabay-sabay para hindi mo na pupuntahan bawat isang ahensya. Yan po ang idea ng Malasakit Center na isinabatas ni Senator Senator Bongo. Okay? Noong 2018, nag-open ang first Malasakit Center at nung na-elect si Senator Bongo, na isabatas ang Malasakit Center Act. Okay, noong 2019, bilang Republic Act number 11463. Okay, Malasakit Center. Okay. Ngayon, titingnan natin, okay? Uulitin ko ang sinabi ng Tingog, ha? Kaya kita mo pinagloloko kayong mga Pilipino nito. Tigilan nila to. Diba? Ang sabi niya, ang guaranteed letter daw na ibinibigay sa mga pasyente representatives sa tuwing mga ngailangan ng tulong ay isa sa mga requirements ng Malasakit Center para maiproseso at maibawas ang kanilang hospital bill. Requirement daw yan, guaranteed letter. So pupuntahan natin yung batas. Dapat ang Tingog Party List, pag mag-i-explain, dapat naaayon sa batas. Hindi ba? Okay. So ito ang implementation of the medical and financial assistance to indigent and financially incapacitated patients pursuant to Republic number 11463, also known as Malasakit Centers. Ano ito? Ito po yung implementing rules, okay, ng Malasakit Center. So pag titingnan po natin ang implementing rules, okay, ang nakalagay po dyan, kita mo, services. Diba? Okay, ito ang kailangan, no? PCO, pag ikaw ay nagkukuha ng sa PCSO, ayan lang ang kailangan mo. Confinement, ito pala yung mga assistance na pinoprovide.
So yung mga documentary requirements, kita nyo, documentary requirements, pag PCSO, so nasa one-stop shop ka, di ba? Pag nakikita mo yung PCSO, kailangan mo lang ng confinement or statement of account, chemotherapy, treatment protocol, hemodialysis, ganyan. Ayan lang, okay? Pag DSWD, kahihingi ng financial assistant, kailangan mo lang ng photocopy of valid government ID or other legitimate proof of identity, official price quotation of general assistive devices, funeral contract, kung burial, okay? So, origin, ganyan, okay. So, DOH, pag medical assistant, medical certificate, certificate of indigency, drug or medicine prescription, laboratory or diagnostic request, hospital bill. Okay, availment of process. Oh, the following steps shall guide the authorized personnel from each participating agency. So, host hospital desk, nandun lang sila. Oh, PCSO desk, DSW desk. Oh, di ba? Oh, outpatient. Oh, ngayon kung referred patients, kita mo. Referred patients. Oh, wala naman ditong guaranteed letter. Di ba? Paano ka bakit kailangan ikaw ang mag-guarantee? Diba? Bakit ikaw? Bakit ikaw ang mag-guarantee? Nasaan dito sa batas? Ang magre-refer ng patients ay yung hospital. Hindi ikaw. Nakita nyo ba? Hindi nyo kailangan lumapit sa politiko para magkaroon ng referral. Dahil ayon sa Malasakit Center, okay, nandun na nga lahat ng serbisyo. May documentary requirements sila. Walang guaranteed letter po. Uulitin ko po. Wala pong requirement sa batas ng Malasakit Center na kailangan meron kang referral letter mula sa politiko para makapag-avail ka ng serbisyo ng Malasakit Center. Wala pong ganon sa batas. Pag sinasabi nila na kailangan mo ng ganon, pinaglololoko po kayo ng mga politikong yan. Walang ang titigas ng mga pagbubuka ng mga politikong yan. Wala pong nakalagay sa batas na Malasakit Center Act na kailangan mo ng referral mula sa kahit sinong Poncio Pilato para ikaw ay makapag-avail ng nararapat sa iyo na serbisyo ng gobyerno. As long as ikaw ay financially incapacitated na patient at indigent, meron ka lang ibibigay na requirements at wala po sa requirements na kailangan mo ng referral ng politiko para mabigyan ka ng serbisyo ng gobyerno. Wala pong ganon. Ulitin ko, okay? Halimbawa, kukuha ka ng DOH medical assistance. Ang kailangan mo lang ay medical certificate or medical abstract, certificate of indigency, drug or medicine prescription or treatment protocol, laboratory or diagnostic request at hospital bill. Wala pong nakalagay doon na kailangan mo na may referral ka or guaranteed letter mula sa isang politiko. Ginagawa kayong tarantado ng mga politikong yan na hindi sa inyo pinapaalam ang tunay na prosesong nakalagay sa batas. Wala pong nakalagay sa batas ng Malasakit Center na kailangan ay may referral ka ni congressman or ng isang party list. Wala pong nakalagay sa batas na ganyan. Tinatarantado kayo ni Martin Romualdez at ng kanyang asawa. Mga utang inang to. Gagawa kayo ng rason. Eh wala naman sa batas yung sinasabi ninyo.
Oh. 'Di ba? Sa DSWD